Oops! Kala nyo fried chicken no? Hindi, dahil itlog lang yan. Meron tayo dito 6 na itlog pero 5 lang ang gagamitin natin. Paano? Sundan nyo ako sa bidyong ito hanggang dulo. Tara! Yung 5 itlog mga ka-freshers, babatikin lang natin to ng mabuti. Then, ipa-fried lang natin to. Dapat tostado yung pagka-fried at hindi dapat durog ang ating itlog. Oops, kala nyo hanggang dito lang yan ha. Pero, hindi pa yan tapos. Kaya, huwag nyong i-skip mga ka-freshers, sundan nyo lang ang bidyong ito. So, ayan, naprito na natin siya mga ka-freshers. Pero, dapat pagbaliktad is hindi durog. Katulad nito, buong buo pa siya. Kaya, dapat gagamitan nyo siya ng 2 sandok para may pang-alalay lang. Pagkatapos palamigin, ayan, hihiwain na natin itong mga ka-freshers. Nasa sa inyo yan kung anong style ng paghiwa nyo. Ang ginawa ko lang is yung parang pizza cut yung ginawa ko, katulad nito. Pagkatapos natin mahiwa niya mga ka-freshers, ihanda natin yung malinis na lagayan at maglagay tayo ng all-purpose flour. Then timplahan lang natin to ng seasoning and then yung Tasty Boy. Tasty Boy yung ginamit ko mga ka-freshers. Haluin ng mabuti at maghanda pa tayo ng isang malinis na lagayan dahil dito tayo maghahalo ng ating mixture. Simple lang din yung mixture mga ka-freshers dahil all-purpose flour lang din at saka yung natitirang itlog kanina, paghaluin lang natin yan. Then maglagay tayo ng kaunting tubig para medyo liquid yung ating mixture. Hindi na ako maglalagay ng pampalasa dito mga ka-freshers dahil malasa na yung itlog and then yung dry mixture. Then pag nahalo na yan ng mabuti, ayan, isasawsaw lang natin dyan yung prinitong itlog, ganyan no. Tapos isawsaw sa dry mixture. Pagkatapos nyan, ibalik, then sawsaw ulit, then set aside. Another one, ganun din. Same process lang mga ka-freshers. Then habang sinasawsaw natin yung itlog dyan sa mga mixture mga ka-freshers, nagpainit na ako dyan ng mantika sa ating lutuan. Dito lang pala ako magluluto mga ka-freshers sa ating maliit na kaldero na malalim para naka-deep fry siya. Kailangan kasi naka-deep fry yung ating pagluto mga ka-freshers para hindi agad masunog at maganda yung resulta. So ay mga ka-freshers, katulad nito, mainit na yung mantika kaya nagsalang na ako ng 3 kasi yun lang yung kaya ng ating kaldero. So ay mga ka-freshers, nakasalang na tayo at kung gusto nyo naman yung crispy, dapat yung tostado yung pagka-frito nyo and brown na brown, katulad talaga siya ng fried chicken. Yung sa akin mga ka-freshers, sakto lang siya para hindi naman as in na matigas. Hinayaan ko lang yan siya dyan magpalutang-lutang. Charis! Hinayaan ko lang siya dyan hanggang sa mag-brownish mga ka-freshers. Dapat medium heat lang yung apoy nyo, huwag yung masyadong malakas para naman magpantay yung pagkaluto niya. Hindi luto yung labas, hilaw naman sa ilalim. Charing. After 10 minutes mga ka-freshers, ito na yung naging itsura niya. Then, luto na to kaya tinanggal ko na and then nagsalang ulit ako. Same process lang din mga ka-freshers. So ito yung natitirang mixture mga ka-freshers. Huwag nyo itapon para hindi masayang. Gawin natin yung gravy. Simple. Sa paggawa ng gravy mga ka-freshers, dapat mahinang-mahina ang apoy. And then, ayan, tutunawin lang natin yan yung ating mixture or harina dito sa kawali at maglalagay tayo ng tubig. Paunti-unti lang mga ka-freshers, huwag nyo biglain para hindi mamuo siya at maganda ang magiging result mamaya. So sa mga oras na ito mga ka-freshers, unti-unti na siyang natutunaw. Continue lang yung paghalo mga ka-freshers hanggang sa lumapot ito bago natin siyang timplahan. Pag ganito na yung texture mga ka-freshers, timplahan lang natin ng paminta, chicken cubes, and then counting sugar. Dahil timplado na yung mixture natin or yung harina kanina. Kasi sobra kasi yun kanina sa mixture na ginawa natin. So ay mga ka-freshers, nailagay na natin yung mga seasoning, yung mga pampalasa natin. Then haluin lang natin ng mabuti ito. At sa mga oras na ito mga ka-freshers, okay na ang ating gravy. Pwede na natin to i-serve. Kaya pwede na natin dito isawsaw yung ating pritong itlog na ala fried chicken. Diba, napakadali lang, simpleng sangkap lang mga ka-freshers, magkakaroon ka na agad ng ulam na masarap. O siya, hanggang dito na lang yung video ito and don't forget to like, comment, and follow for more.